Habang patuloy silang tumatakbo, sa wakas ay ibinunyag ni Rem kung bakit sa tingin niya ay isinama ni Enshred ang babaeng Beastman. Sa kanyang mga mata, ang dahilan ay naging napakalinaw na ngayon. Mukhang nalito si Enshred at agad na nagtanong kung ano ang pinagsasabi nito. Tumawa lang si Rem habang namumula, tinutokso si Enshred sa pagsasabing tila mas gusto nito ang mga bagay na mas mabalahibo. Nang marinig iyon, biglang napagtanto ni Ragnar kung bakit tinanggihan ni Enshred ang elf noon. Mabilis na sumang-ayon si Rem sa ideya, iginigiit na talagang may katuturan ito. Gayunpaman, itinanggi ni Enshred ang lahat, at sinabi sa kanilang dalawa na niloloko lamang nila ang kanilang mga sarili. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga walang katuturang bagay, hinimok niya silang mag-focus sa kanilang tunay na layunin. Habang sumusulong ng mas malalim, sa wakas ay naabutan ng grupo ang tauhan ng Maharlika na nagtatangkang tumakas, ngunit ang sitwasyon sa harap nila ay mas kakaiba kaysa sa inaasahan. Ang lalaki ay sinaksak na ng kutsilyo sa leeg ang sarili nitong kabayo, na pumatay rito sa mismong lugar. Nababalutan ng dugo, dahan-dahan siyang humarap sa kanilang tatlo habang mahigpit na hawak ang kutsilyong basang-basa sa dugo sa kanyang kamay. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha habang binabanggit na hindi niya inaasahang susundan siya ng mga ito ng ganoon kalayo. Pagkatapos ay idineklara niya na wala nang natitirang paraan upang makatakas. Kalmadong sumagot si Enshred na ang parehong mga salita ay dapat na patungkol sa kanya. Sa tabi niya, mapang-uyam na nagkomento si Ragnar kung gaano naging kamalas ang sitwasyon ng lalaki. Ngunit biglang sumigaw sa Taranta ang tauhan, isinisiwalat na hindi naman sila ang kanyang tinutukoy sa simula pa lang. Sa sandaling iyon, ilang figure ang biglang lumitaw mula sa ambush na nakatago sa paligid ng lugar. Sila ang mga miyembro ng Black Blade Ambush Squad, at ang kanilang paglitaw ay agad na nagpaligid sa grupo ni Enshred. Humakbang pasulong ang kanilang pinuno at idineklara na ang kanilang sandali ng katahimikan ay nagtapos na. Pagkatapos ay tinuya ng tauhan ng Maharlika ang tatlo, na nagmumungkahing dapat na silang magsimulang magmakaawa para sa kanilang mga buhay ngayon din. Nag-react si Rem ng may labis na pagkainip, sarkastikong itinuturo kung gaano raw dapat nakakagulat ang pagtambang na ito. Sumagot si Enshred sa parehong tuyong paraan, nagkukunwaring nagulat sa sitwasyon. Sa tabi nila, umasta si Ragnar na bigo na naman, bago ibigay ang mensahe. Sumagot naman si Rem ng isang malupit na banat, na nagpapakita kung gaano kaunti ang kanyang pakialam sa buong setup. Dahil sa pagkabigo sa kanilang mga reaksyon, nagngit-ngit ang mga ngipin ng tauhan ng Maharlika, at agad na inutusan ng Black Blade Ambush Squad na patayin silang lahat. Ang mga miyembro ng pangkat ay sabay-sabay na sumugod kina Rem, Ragnar, at Enshred. Ang kanilang mga talam ay bumagsak sa isang magkakaugnay na atake, ngunit madaling hinaranggan ng tatlong mandirigma ang bawat hataw, na hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pressure kahit na mas marami ang kalaban. Samantala, malayo sa larangan ng digmaan, ang eksena ay lumipat kay Verdun. Matapos tuluyang makatakas mula sa pagkaalipin, masaya siyang tumakbo pasulong, habang ang mga isipin ng kalayaan ay pumupuno sa kanyang isipan. Para sa kanya, hindi mahalaga kung ang pagtakbong tulad nito ay kaduwagan. Ang tanging mahalaga ay ang makatakas at mabuhay. Matapos makatakas ng mas malayo sa labanan, biglang huminto sa pagtakbo si Verdun. Isang tanong ang patuloy na umiikot sa loob ng kanyang isipan, nagtataka kung bakit siya tinulungan ni Enshred sa simula pa lang. Hindi niya maintindihan kung anong pakinabang ang maaari nitong makuha sa pagliligtas sa isang katulad niya. Habang nagpapatuloy ang mga isiping iyon, naalala niya ang mga salitang sinabi sa kanya ni Enshred kanina. Ipinaliwanag nito na gusto nitong lumaban, kaya naman hindi ito kailanman tumakas, kahit na alam nito kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Ang muling pagdinig sa mga salitang iyon sa kanyang isipan ay nag-iwan kay Verdun na natatakot. Para sa kanya, ang takbo ng isip ni Enshred ay mas malapit kay Grimholt kaysa sa sinumang nakita niya. Ang mismong ideya nito ay tila imposible. Ang kaisipang iyon ay nagbalik ng mga alaala mula sa kanyang kabataan. Naalala niya si Grimholt na nakikipag-usap sa kanya noong araw, na nagpapaliwanag na kahit na lumakad siya sa ibang landas, siya ay anak pa rin ni Grimholt. Sinabihan siya na sundin ang kalooban ni Grimholt, upang umunlad at sa huli ay maglaho sa larangan ng digmaan. O kapag dumating na ang araw kung kailan nais na niyang mamatay,
ang siyang naggabay sa kanyang buhay ay tatayo sa kanyang tabi. Pagbabalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Verdun na iniligtas ni Enshred ang isang katulad niya, kahit na gusto na niyang mamatay. Noong una, naniwala siya na ang kanyang mga salita ay sinabi lamang dahil sa awa. Ngunit kung ang matandang manghuhula mula sa kanyang nayon ay talagang tama, ang lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Sa sandaling iyon, nagpasya si Verdun na nais niyang manatili sa tabi ni Enshred. Ang napagtantong ito ay labis na nag-umapaw sa kanyang mga emosyon, at ang mga luha ay namuo sa kanyang mga mata habang bigla siyang tumakbo ng mabilis sa kabilang direksyon. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, humawak siya sa mga sanga ng puno at mabilis na lumundag sa kagubatan. Habang iniisip si Enshred, ninais niyang matutunan kung paano mabuhay ng tulad niya. Nais din niyang mamatay sa tabi nito. Pagkatapos ng lahat, iniligtas nito ang kanyang buhay at binigyan siya ng kalayaan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, ninais pa nga niyang magkaanak sa kanya balang araw at maging bahagi ng kanyang pangkat. At sa kadahilan ng iyon, kinumbinsi niya ang kanyang sarili na kailangan niyang iligtas si Enshred mula sa Black Sword. Ngunit sa sandaling marating niya sa wakas ang larangan ng digmaan, ang tanawin sa harap niya ay nag-iwan sa kanya na lubos na natigilan. Sina Rem, Rogna, at Enshred ay nilalapa at pinapatay ang mga miyembro ng Black Blade Ambush Squad sa isang kakilakilabot na paraan. Ang mga espada at palakol ay nagwawasak sa mga katawan, habang ang dugo ay tumatulsak sa buong larangan ng digmaan. Ang mga natitirang miyembro ng pangkat ay natakot ng husto at desperadong nagtangkang tumakas, ngunit bumagsak lamang sa lupa habang nangangatog sa takot. Nagmakaawa sila para sa awa at nakiusap na patawarin ang kanilang mga buhay. Ngunit naglakad pasulong si Rogne gamit ang kanyang dambuhalang butcher saw at brutal silang pinagpuputol habang mas maraming dugo ang bumubuga sa hangin. Matapos silang tapusin, kalmado niyang tinanong si Enshred kung nakita ba nito ang kanyang mga galaw at ipinaliwanag na dapat niya itong gawin sa ganoong paraan. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Enshred ang pagpatay sa mga natitirang kaaway ng may katutubong kagaanan, habang nagkokomento na nagsilbi itong isang kapaki-pakinabang na reference. Ang panunood sa lahat ng ito ay tuluyang nagwasak sa mga inaasahan ni Verdun. Hindi man lang niya maintindihan kung anong klaseng reference ang kanilang pinag-uusapan. Para sa kanya, mas tunog pamamaraan ng torture ito. Mukha nang nakatatakot ang lakas ni Enshred noon pa man, ngunit ngayon, silang tatlo ay tila mga halimaw na. Agad na binalot ng takot si Verdun, at dahan-dahan niyang sinubukang umatras bago nagtangkang tumakbo. Ngunit aksidenteng naapakan ng kanyang paa ang isang patpat, na lumikha ng malakas na tunog na agad na kumuha sa atensyon ng lahat patungo sa kanya. Sabay-sabay na ibinaling nina Enshred, Rem, at Rogna ang kanilang malalamig na tingin sa kanyang direksyon, na naging dahilan upang manginig siya sa takot. Ngumisi lang si Rem at Caswall na nagtanong kung naparito rin ba siya para lumaban. Sa takot, mabilis itong itinanggi ni Verdun, at iginiit na napunta lamang siya rito nang hindi sinasadya. Mukhang nenos naman si Rem at nagreklamo na ang presensya ng kaaway ay tila iyon lang ang kaya, na nagdala sa labanan na mas nakababagot kaysa sa inaasahan. Nalito si Verdun matapos mapagtanto na ganap nitong binaliwala ang kanyang pag-iral. Sa parehong pagkakataon, umamin din si Enshred kay Rem na nadismaya rin siya. Bago pa man maproseso ni Verdun ang sitwasyon, bigla sa mismong sandaling iyon, mas marami pang miyembro ng Black Blade Ambush Squad ang dumating sa lugar. Agad na nagulat ang mga bagong dating sa naganap na masaker sa harap nila, at hiniling na malaman kung sino ang mga taong ito. Kumalma si Enshred, at pagkatapos, nang may kaunting salita ng kaginhawaan, ay kalmadong sumagot na siya dapat ang nagtatanong ng bagay na iyon. Sa sandaling makita ni Verdun ang bagong dating na grupo, agad niya silang nakilala. Ayon sa kanya, ang mga lalaking ito ay tila nagmula sa pangunahing punong himpilan ng Black Sword. Ang mga natitirang miyembro ng Black Blade Ambush Squad ay nagkasama-sama, habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit at pagkabigo. Sa malayong lugar, ang eksena ay lumipat patungo sa punong himpilan ng mga bandido ng Black Sword, sa sangay ng Norelia. Ang buong lugar ay nilamon ng digmaan. Ang mga apoy ay kumalat sa buong larangan ng digmaan, habang ang pagkawasak ay bumalot sa bawat direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang sugatang miyembro ng bandido ng Black Sword ang bumagsak sa alabok.
Kahit na nakahiga sa lupa, isinumpa niya ang kaharian ng Vermin habang ang galit ay nag-aalab sa kanyang mga mata. Idineklara niya na ang Black Sword ay hindi kailanman matatapos doon. Naniniwala siya na ang iba pang mga sangay na nakalatag sa buong kontinente ay babangon sa huli at tuluyang lilipulin ang kaharian ng lubusan. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, isang knight ng kaharian ng Vermin ang walang awang nagbaon ng espada ng diretsyo sa kanyang katawan, na nagtapos sa kanyang buhay sa mismong sandaling iyon. Sa malapit, isa pang knight ng kaharian ng Vermin ang lumapit sa kanyang kapitan at nagulat ng naging kinalabasan ng labanan. Halos lahat ng miyembro ng Black Sword ay napatay sa panahon ng pagsalakay. Agad na nakatutok ang kapitan sa iisang salita na labis na nagpabagabag sa kanya. Halos, hiniling niyang malaman kung bakit hindi ganap na nalipol ang kaaway. Ipinaliwanag ng knight na ilang natitirang miyembro ang nakatakas sa gitna ng kalituhan sa labanan. Sinasamantala ang kaguluhan at pagkawasak, nagawa nilang tumakas bago pa sila matapos ng mga puwersa ng kaharian ng Vermin. Pagkatapos ay nagtanong siya kung dapat ba nilang simulan ang paghabol sa mga nakaligtas sa lalong madaling panahon. Agad na binaliwala ng kapitan ang ideya. Inamin niya na huli na ang lahat para habulin sila ng maayos. Gayunpaman, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya dahil ang kanilang orihinal na mga utos ay malinaw sa simula. Palang, ang bawat bakas ng Black Sword ay dapat na tuluyang mabunat ng lubusan. Tahimik na napagtanto ng kapitan na ang kabiguan na ito ay malamang na magdulot sa kanya ng matinding parusa mula sa komandante habang ang usok ng larangan ng digmaan ay naglalaho sa kanilang likuran. Ang eksena ay maayos na lumipat patungo sa isang kagubatan kung saan tumakas ang mga nakaligtas na miyembro ng Blackblade Ambush. Nakatago sa pagitan ng mga puno, hinarap nina Enshred, Rem, at Ragna ang mga pagod na nakaligtas. Kalmadong pinagmasdan ni Enshred ang kanilang kahabag-habag na kalagayan. Naintindihan niya na nahulog sila sa ganoong kaawa-awang estado sa isang dahilan. Nakilala niya na ang mga nakaligtas ay desperadong pumarito upang hanapin ang kanilang mga kasamang miyembro ng Black Sword. Gayunpaman, walang intensyon si Enshred na hayaan silang magkita muli. Sa kanyang mga mata, ang tanging lugar kung saan nila matatagpuan ang kanilang mga kasama ngayon ay sa impyerno. Sa sandaling iyon, nagpakawala sina Enshred, Rem, at Ragna ng mga nakatatakot na nakamamatay na tingin patungo sa mga natitirang miyembro ng Blackblade Ambush. Ang mga nakaligtas na miyembro ay sumabog sa galit at kalituhan, hindi maunawaan kung ano ang nangyayari sa harap nila. Nang walang pag-aalinlangan, inilunsad ng tatlo ang kanilang pag-atake. Sinimulan nina Enshred, Rem, at Ragna ang pagpaslang sa mga natitirang miyembro ng Blackblade Ambush, ng sunod-sunod. Pinanood ni Verdun ang nagaganap na massacre. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng mahigpit, napagtanto niya na ang tatlong nakatayo sa harap niya ay ganap ng nababaliw. Ang kanilang brutalidad at kawalan ng pag-aalinlangan ay nagpahayag niyo ng masakit at malinaw. Subalit sa halip na takot, isa pang emosyon ang nagsimulang lumago sa loob niya. Naramdaman ni Verdun na kung ipagpapatuloy niya ang paglakad sa tabi ni Enshred, siya rin sa huli ay magiging baliw. Ang pagkaunawang iyon ang nagtulak sa kanya sa limitasyon. Biglang sumugod si Verdun sa mga natitirang miyembro ng Blackblade Ambush ng may mabangis na kabagsikan. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, dinaluhong niya ng direkta ang kanilang mga tiyan, pinagpupunit sila gamit ang kanyang mabasang mga kamay. Tahimik na pinanood nina Enshred at Ragna ang kanyang brutal na pagwawala na nagaganap sa harap nila. Casual na itinuro ni Ragna ang kawalan ng katuturan ng sitwasyon. Ang mga taong pinapatay ni Verdun ay naging mga kakampi niya noon, ngunit kinakatay niya sila ng walang kaunting pag-aalinlangan. Nagtaka siya kung ang pagpatay sa sarili niyang mga kakampi ay ang kanya talagang tunay na espesyalidad. Samantala, tahimik na pinagmasdan ni Enshred si Verdun na may nababagabag na ekspresyon. Para sa kanya, nananatili itong isang napakagulong babae. Habang nanunood sila, ipinagpapatuloy ni Verdun ang pagpaslang sa mga natitirang miyembro ng Blackblade Ambush ng walang awa, na ginagawa ang kagubatan na isa pang sementeryong basang-basa sa dugo.